Disclaimer: ang kwentong ito ay katang-isip lamang. Anumang pagkakatulad sa totoong buhay ay hindi sinasadya. Layunin ng video na magbigay aral at inspirasyon sa mga tagapakinig at manonood. Madalas mangyayari ito. Halos sa bawat biyahe, isang pamilyang mukhang simple, tahimik at walang kayabang-yabang. Laging pinagtitinginan sa loob ng eroplano. Hindi dahil maingay sila, hindi dahil magulo, kundi dahil mukha silang hindi bagay doon. Maaga silang dumating sa airport. Isang matandang lalaki na may tungkod, 2 binata at isang batang 6 na taong gulang. Ang suot nila, malinis pero simple. Walang mamahaling relo, walang branded na damit, walang alalay. Dito lang muna tayo umupo, apa. Malapit na ang boarding. Opo, Lolo. Si Lolo Basyo mukhang ordinaryong matanda. Kulot ang puting buhok, may lukot ang noo, pero ang mga mata niya, tahimik pero mabigat. Parang may maraming alam. Sa tabi niya si Aldrin, 25 taong gulang. Tahimik, mapagmasid, parang sanay sa paligid. At si Marion, mas bata, pero malaki ang tindig. Malapad ang balikat, hindi nagsasalita kung hindi kailangan. At si Emilio, isang bata lang. Masayang hawak ang maliit na backpack. Nang magsimula ang boarding, sabay-sabay silang tumayo. Maayos pumila, walang singit, walang reklamo. Pero hindi pa sila nakakaakyat sa eroplano, may isang babaeng humarang sa kanila. "Sir? Ma'am? Sandali lang po," sabi ng flight attendant. Tumingin si Lolo Basyo. Ngumiti. Opo. May problema po ba, iha? "Sir, siguradong dito po bang flight nyo? Business class po kasi itong pila na ito." Napatingin ng mga tao sa paligid. May pabulong-bulong, may napatango, may napatikhim. "Tama po, naka-business class po kami," uwi ka ni Aldrin. "Pwede pong makita ulit ang boarding pass?" Inabot ni Aldrin ang 4 na boarding pass. Isa-isa itong tiningnan ng flight attendant. Tumigil sandali. Uminit ang mukha. "Sir, mukhang may problema po sa system. Sandali lang po." Umalis ang flight attendant. Naiwan ang pamilya sa gilid. Habang ang ibang pasahero, tuloy-tuloy ang sakay. May isang lalaking nakasuot ang napatingin kay Lolo Basyo mula ulo hanggang paa. "Business class daw. Tingnan mo nga ang itsura." Mapangmatang pabulong ng isang pasahero. Narinig ni Marion iyon, pero nanahimik lamang siya. Kumalma, hindi gumalaw. "Lolo, bakit po tayo hindi sumasakay?" Ayos lang yan, apa. Hintayin lang natin. Maya-maya ay bumalik ang flight attendant, kasama ang isang supervisor. Sir, pasensya na po. May mga pasaherong nagreklamo. Medyo hindi raw po kayo komportable makasabay sa business class. Nanlaki ang mata ni Aldrin. Sumikip ang panga ni Marion. Pero si Lolo Basyo nakangiti pa rin. Anong ibig niyong sabihin?" Sir, pwede po ba kayong lumipat sa economy para maiwasan ang gulo? Tahimik ang paligid. Lahat nakikinig. Lahat naghihintay. Hindi. Hindi pwede. Sir, huwag na po tayong makipagtalo. Policy po ito. Umiyak si Emilio, mahina, tahimik.
Lolo, uwi na lang po tayo. Napasinghap si Lolo Basyo. Hinaplos ang ulo ng apo. Apo, huwag kang matakot. Huminga ng malalim ang supervisor. Sir, kung di po kayo susunod, mapipilitan po kaming patalsikin kayo sa flight. Iyon na naman, hindi ito ang unang beses. Hindi rin ito ang huli. O iyon ang akala nila. Sigurado po kayo? Opo. Tahimik si Lolo Basyo ng ilang segundo. Pagkatapos, tumayo siya ng tuwid kahit may tungkod. Sige, aalis kami. Nagulat ang lahat. Inakala nilang susuko lang sila. Pero hindi nila alam, habang papalayo ang pamilya, may isang empleyado sa likod na nanlalamig ang kamay habang tinitingnan ang pangalan sa boarding pass. At sa pangalan na iyon, nandun ang dahilan kung bakit hindi sana dapat sila pinalayas. Habang papalayo ang pamilya, ang buong boarding gate ay tila bumagal. May mga matang sumusunod. May mga bibig na tahimik na nagbubulungan. Pero may isang tao, isang ground staff na lalaki, na biglang namutla. Kinuha niya ang boarding pass na naiwan sa counter. Nanginginig ang kamay habang binabasa. Hindi pwede. Nilapitan niya ang supervisor. Sir, sandali lang po. Ano na naman? Itinuro ng ground staff ang boarding pass. Sir, kilala niyo po ba kung kanino nakapangalan to? Ano ba yan? Basyo lang naman, di ba? Bigla siyang napatigil. Nanlaki ang mata ng supervisor. Nanlamig ang batok. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo niya. Lolo Basyo? Hindi lang basta pangalan, may kasunod. Basyo Aviation Holdings, primary owner. Ang eroplano, ang airline, ang buong kumpanyang pinagtatrabahuhan nila. Pagmamay-ari na matandang pinalayas nila kanina. Sir, siya po ang nagtatag ng airline na to. Napatayo ang supervisor. Nagkagulo ang mga flight attendant. May napahawak sa noo, may napaupo. Hanapin niyo sila! Madali! Ngayon din! Sa may dulo ng gate, naglalakad si Lolo Basyo. Mabagal, tahimik. Si Emilio, hawak ang kamay niya. Namumula ang mata ng bata. Lolo, uuwi na ba talaga tayo? Hindi pa, apa. May kailangan tapusin. Narinig ni Marion ang yabag sa likod. Tumigil siya. Humarap. May paparating. Humabol ang supervisor, hingal na hingal. Sir, sandali lang po. Tumigil si Lolo Basyo at dahan-dahang humarap sa kanila. Ano po yan? Pasensya na po kanina. Nagkaroon lang po ng... Tapos na ang usapan kanina. Napatingin ang supervisor sa mga tao sa paligid. Naroon na mga pasaherong kanina'y nangungutya. Ngayon, tahimik, takot. Sir Basyo, hindi po namin alam. Dahan-dahang inabot ni Lolo Basyo ang boarding pass. Tinitigan. Ito ang problema nyo. Napatingin ang lahat. Sanay kayo tumingin sa suot. Sanay kayo tumingin sa itsura. Pero hindi kayo sanay rumespeto. Tahimik ang buong gate. Walang gumalaw. Ilang beses na po itong nangyari. Iba-ibang airport. Iba-ibang tao. Pare-parehong asal. Ilang beses naming naranasan niya ni Lolo. Napaiyak si Emilio.
Masama po ba kami, kuya? Tumama ayon sa dibdib ng supervisor. Hindi po. Hindi po kayo masama. Kami pong naging masama dito. Maya-maya, dumating ang piloto. Mabilis ang hakbang. Sir Basyo, pasensya na po. Hindi po sana ito mangyayari. Tama na. Huli ng lahat. Nasa huli ang pagsisisi. Lumakad siya pabalik sa gitna ng gate. Lahat napaatras. Parang may biglang bumigat sa hangin. Huwag niyo akong irespeto dahil may-ari ako. Irespeto niyo ang bawat pasahero. Kahit sino pa siya. Mahirap man o mayaman. Napayoko ang flight attendant na unang humarang. Pasensya na po, sir. Tiningnan siya ni Lolo Basyo. Hindi sa akin ang hingi ng tawad mo. Sa bata. Lumapit ang flight attendant kay Emilio. Pasensya ka na, iho. Opo. Huminga ng malalim si Lolo Basyo. Hindi kami sasakay sa flight na to. Dahil doon ay nagulat ang lahat. Sir? Hindi pa handa ang eroplano nyo. Hindi makina ang may sira, kundi ugali. At sa mga salitang iyon, alam nilang may darating na malaking pagbabago. Hindi pa tapos ang laban. Ngayon pa lang, nagsisimula. Hindi sila sumakay ng eroplano. Hindi dahil sa siraang makina. Hindi dahil sa masamang panahon. Kundi dahil isang matandang lalaki ang nagsabing hindi pa handa ang eroplano. Nagkagulat sa loob ng cockpit. Tumunog ang mga radyo. Nagpalit-palit ng tingin ang mga piloto. Hold muna. Cancel take-off clearance. Sabi ng isang piloto. Hindi maintindihan ng mga pasahero. May nagrereklamo, may galit, may nagtataka. Anong nangyayari? Bakit delay? May-ari raw ng airline yung matanda. Samantala, sa may VIP lounge, nakaupo si Lolo Basyo. Tahimik, may hawak na tasa ng kape. Sa harap niya ang supervisor, ang flight attendant at dalawang manager. Nakatayo, nanginginig. Maupo kayo. Isa-isa silang umupo. Para mga estudyanteng nahuli. Sir Basyo, anda po kaming... Hindi paliwanag ang kailangan ko. Tahimik, naririnig ang aircon. Naririnig ang tibok ng puso. Gaano nakatagal ang ganyang asal? Hindi po namin alam na... Hindi ko tinatanong kung alam niyo kung sino ako. Napayoko ang supervisor. Matagal na po. Isinara ni Lolo Basyo ang mga mata sandali. Iyan ang kinakatakot ko. Tumayo siya, mabagal pero matatag. Ang eroplano, pwedeng ayusin. Ang sistema, pwedeng palitan. Pero kung ugali na ang bulok, kailangan ng putulin. Nanlamig ang mga nakaupo. Sir, ano pong ibig niyong sabihin? Simula ngayon. Pumasok ang security head. Hingal. Sir Basyo, nandun na po ang board sa video call. Tumango si Lolo Basyo. Okay. Buksan. Lumabas sa malaking screen ang mga mukha ng board of directors. Tahimik, seryoso. Sir Basyo? Nakita niyo ba ang nangyari? Opo, sir. Live report. Huminga ng malalim si Lolo Basyo. Kung ganito ang trato niyo sa ordinaryong pasahero, paano pa sa walang boses? Tahimik ang board. Kaya ito ang utos ko.
Effective immediately. Suspended ang supervisor. Parang tinamaan ng kidlat ang supervisor. Sir? At ang flight attendant. Napahawak sa bibig ang flight attendant. Retraining, hindi suspension. Dahil mas kailangan nyo matutong rumespeto. May bahagyang ginawa, pero may hiya. At ang management. Nagkatinginan ang mga manager. Magpasa kayo ng buong report ng lahat ng diskriminasyon. Walang tatakpan. Tumango ang board. Opo, sir. Maya-maya, lumabas si Emilio mula sa likod. Hawak ang laruan niyang eroplano. Lolo? Aalis na po ba sila? Napangiti si Lolo Basyo. Lumuhod sa harap ng kanyang apo. May aalis. May matututo. At may magbabago. Nilapitan siya ni Aldrin. Lo, handa na po ang press sa labas. Tumango si Lolo Basyo. Hindi ko hinaharap ang media dahil sa kahihiyan nila. Lumakad siya patungo sa pinto. Hinarap ko ito para sa lahat ng katulad namin na hinusgahan dahil sa itsura. Sa labas, naghihintay ang mga kamera. Mga tanong, mga ulo na yumuyuko. Ngunit ang mas malaking pagsubok, hindi sa press, kundi sa mga pasaherong naiwan sa loob ng eroplano. Hindi agad umalis ang mga pasahero. Walang take-off, walang anunsyo na pampalubag loob. Tahimik ang loob ng eroplano. Isang katahimikan na mas mabigat kaysa ingay. May mga taong kanina'y matapang. Ngayon, hindi makatingin sa isa't isa. May-ari pala talaga! Kinakabahang sabi ng isang pasahero. Sa unahan ng eroplano, tumayo ang piloto. May hawak na mikropono. Mga ginang at ginoo, may mahalagang anunsyo po kami. Huminga ang piloto. Ang flight na ito ay pansamantalang nakahold. Hindi dahil sa aberya sa makina, kundi dahil sa paglabag sa respeto. May umubo, may napatungo. Bilang piloto at bilang empleyado ng airline, humihingi kami ng paumanhin. Sa labas ng eroplano, sa harap ng media, tumayo si Lolo Basyo. Hindi naka-coat, hindi naka-Amerikana, simpleng barong lang. Sa tabi niya, si Aldrin at Marion. At si Emilio. Hawak ang kamay ng lolo. Sir Basyo, totoo po bang kayong may-ari ng airline? Tanong ng reporter. Oo, totoo yon. Isang salita, pero tumama. Bakit po kayo pumayag na mapahiya ang pamilya ninyo? Hindi kami pumayag. Hinayaan lang naming lumabas ang totoo. Tahimik ang media. Kung hindi kami pinalayas, hindi nyo makikita ang ugali ng sistema. Sa loob ng eroplano, may isang babaeng pasahero ang nanginginig. Ako ang nagreklamo kanina. Lumingon ang katabi niya. Bakit mo ginawa yun? Akala ko, hindi sila bagay doon. Iyon ang araw ng pag-amin. Sa labas, may lumapit na matandang lalaki kay Lolo Basyo, isa sa mga pasahero. Sir, pasensya na po. Ako po yung nagsabi na tinan mo nga ang itsura mo. Tumingin si Lolo Basyo sa mata ng matanda. Mas masakit po ang husga kapag hindi natin alam na ginagawa natin. Napayuko ang isang matanda. Hindi ko po alam na ganito kalaking epekto. Kaya ngayon, alam nyo na.
Sa loob ng eroplano, isa-isang tumayo ang mga pasahero. Humingi po ako ng tawad. Hindi po namin kayo kilala, pero hinusgahan namin kayo. Paghingi ng tawad ng ilang pasahero. Isa-isa, walang pilit, walang sigawan. Sa press, may huling tanong. Sir Basyo, ano po ang gagawin niyo sa airline? Tumingin si Lolo Basyo kay Emilio. Lolo, lahat po ba ng tao pwede sumakay? Napangiti si Lolo Basyo. Iyan ang sagot ko. Huminga siya ng malalim. Simula ngayon, lahat ng empleyado dadaan sa respeto training. Walang exception. Nagulat ang media. At maglalagay kami ng malinaw na patakaran. Walang pasaherong pwedeng alisin dahil lang sa itsura. Palakpakan, hindi dahil mayaman siya, kundi dahil tama ang sinabi niya. Pero hindi pa doon nagtatapos. May isang pasaherong hindi pa humihingi ng tawad. At siya, ang pinakamaingay kanina. Hindi lahat ng tao marunong humingi ng tawad. May mga taong kahit nakita na ang totoo, pipiliing pumikit. Sa loob ng eroplano, habang ang karamihan ay tahimik na nagmumuni-muni, may isang lalaking hindi mapakali. Nakasut, makinis, maangas. Siya ang pinakamaingay kanina. Siya ang nagsabing business class daw. Tingnan mo nga ang itsura. Drama lang yan. Kahit may-ari pa siya, hindi ibig sabihin tama na lahat ng ginawa niya. Narinig ng ibang pasahero. May nainis, may nahiya. Hindi mo pa rin ba gets? Tanong ng pasaherong babae. Ang alam ko, nagbayad ako. May karapatan ako magsalita. Sa labas ng eroplano, habang nag-aayos ng huling detalye ang crew, nakarating kay Lolo Basyo ang balita. Sir, may isang pasaherong nagrereklamo pa rin. Ayaw humingi ng tawad. Tumango si Lolo Basyo. Hayaan niya. Huwag pilitin. Lumapit si Emilio. Lolo, masama po ba siya? Lumuhod si Lolo Basyo sa harap ng apo. Hindi, apo. May sugat lang ang puso niya na ayaw niyang gamutin. Pumasok si Marion. Sir, ready na po ang bagong flight. Tumango si Lolo Basyo. Isang bagay lang. Tinawag ang piloto at ang cabin manager. May isang pasaherong hindi komportable sumakay sa eroplano na ito. Nagkatinginan ang mga crew. Sino po, sir? Tumingin si Lolo Basyo sa monitor. Ipinakita ang CCTV feed. Nandoon ang lalaking nakasut. Nagmumura, nagrereklamo. Siya ang tinutukoy ko. Tahimik ang lahat. Hindi dahil sa suot niya. Hindi dahil sa yaman niya. Kundi dahil hindi siya handang rumespeto ng kapwa. Pumasok ang security sa eroplano. Sir, pasensya na po. Kailangan po naming makausap kayo. Sabi nila sa pasaherong nakasut. Ano to? Hindi nyo alam kung sino ako. Ngumiti ang security. Alam po namin, pero hindi po yun sapat. Habang inilalabas ang lalaki, tahimik ang buong eroplano. Iyon ang tunay na business class? Pabulong na sabi ng pasaherong babae. Sa wakas, pumasok ang pamilya ni Lolo Basyo. Hindi sa unahan, hindi sa gitna, kundi sa gitna ng mga tao. Lolo, sama-sama po tayo! Oo, apo.
Umakyat ang eroplano sa himpapawid. Tahimik, magaan. Paglapag ng eroplano, may mensaheng kumalat sa buong airline. Ang totoong karangalan sa biyahe ay hindi nasusukat sa upuan, kundi sa asal. Sa huling eksena, nakatingin si Emilio sa bintana. "Lolo, kapag malaki na po ako." Ngumiti si Lolo Basyo. "Gusto ko pong maging may-ari ng eroplano na mabait." Iyon ang pinakamagandang uri ng may-ari, apo. Tama yan. Hindi dahil mayaman sila, hindi dahil may kapangyarihan, kundi dahil pinili nilang maging tao. Ang kwentong ito ay paalala na ang tunay na pagkatao ng isang tao ay hindi nasusukat sa kanyang suot, itsura o estado sa buhay. Madalas, sanay tayong humusga base sa panlabas na anyo. Kung simple lang ang damit, iniisip agad na mababa ang antas sa buhay. Kung mayaman ang itsura, otomatikong iginagalang. Ngunit maling sukatan ito ng tunay na halaga ng isang tao. Ipinakita ng kwento ni Lolo Basyo at ng kanyang pamilya na ang respeto ay hindi dapat piliin. Hindi ito ibinibigay lang sa may titulo, may posisyon o may pera. Ang respeto ay karapatang pantao na nararapat sa lahat, bata man o matanda, mayaman man o mahirap. Ang mga flight attendant, supervisor at ilang pasahero ay nagkamali hindi dahil hindi nila kilala si Lolo Basyo bilang may-ari ng airline, kundi dahil hinayaan nilang mangibabaw ang pagmamataas at maling pagtingin sa kapwa. Nang malaman nila ang totoo, tsaka lamang sila natakot at nagsisi. Ipinapakita nito na ang takot sa kapangyarihan ay hindi totoong respeto. Ang tunay na respeto ay kusang ibinibigay, hindi pinipilit. Mahalagang aral din ang ipinakita ng bata sa kwento. Si Emilio, sa kanyang inosenteng tanong at damdamin, ang nagsilbing salamin ng konsensya ng mga matatanda. Minsan, kailangan pa nating marinig ang tanong ng isang bata para mapagtanto kung gaano tayo nagiging manhid sa kapwa. Ipinapakita rin ng kwento na ang kapangyarihan at yaman ay maaaring gamitin sa dalawang paraan, para mang-api o para magtuwid. Pinili ni Lolo Basyo ang pangalawa. Hindi siya gumanti ng may galit, kundi gumanti ng may aral. Hindi siya nagiganti, nagturo siya. Sa halip na manakit, nagbago siya ng sistema. Sa uli, ang kwento ay paalala na anumang posisyon o antas ng buhay ang kinaroroonan natin. May responsibilidad tayong maging mabuting tao. Ang mundo ay mas gagaan kung titigil tayo sa panghusga at uunahin ng pag-unawa. Dahil sa dulo ng lahat, hindi mahalaga kung saan ka nakaupo sa eroplano. Ang mahalaga ay kung paano ka tumayo bilang isang tao. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayon? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.